Samantala, dahil sa epekto ng masamang panahon, na-divert ang isang flight mula Vietnam sa Clark International Airport kahapon imbis na sa NAIA Terminal 1. Habang naghihintay po na makalipad pa Maynila, nagkatensyon sa loob ng eroplano matapos hindi payagang makababa agad ang mga pasahero. Ang ilan po nahimatay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa mga cellphone video na ito mula sa isang pasahero, kitang tensyonado ang sitwasyon sa loob ng eroplano na ito. Makikita pang may medical personnel na tumugon sa ilang hinimatay na pasahero. Sa isang statement, kinumpirma ng AirAsia na flight ZA2823 nila ito na galing Da Nang, Vietnam at lalapag dapat kahapon ng tanghali sa NAIA Terminal 1. Pero dahil sa masamang panahon, hindi makalanding ang eroplano sa NAIA at kinailangan ma-divert sa Clark International Airport. Ipinaunawa naman daw ito ng flight crew sa mga pasahero. Pero ayon sa isa sa mga pasahero na si Jay Aquino, nagsimula ang tensyon nang hindi makaalis sa Clark ang eroplanong lilipad sana ulit pa Maynila. Pinatay raw ang air conditioning ng eroplano habang naghihintay ng clearance. At nasa loob lang daw ang mga pasahero buong hapon. Sa huli, hindi na rin nakakuha ng clearance para makalipad ulit ang eroplano dahil sa air traffic. Sana mas na-handle nila na maayos. And I think ang very disappointing part doon is hindi sila transparent. If sinabi naman nila yung mga kailangan gawin at yung decisions nila real time at hindi pa bago-bago, kaya naman ng pasahero eh. Pero yung 4 hours kami sa loob, may himatay pa bago sila mag-decide. May point na kinlose na nila yung AC. Yeah. And then, close din yung doors. So imagine, walang air circulating inside. So sunod-sunod na yung mga pasahero na suffocate. So nagko-collapse. And then, nagpapanik. Sa ilan pang cellphone video mula sa mga pasahero, makikitang nagpupumilit makalabas ng eroplano ang ilang pasahero. May ilan ding nasa bridge na. May mga airport police na rin naka-standby sa lugar. Kinumpirma ng AirAsia na may 2 pasahero na nangailangan ng atensyong medikal na tinugunan daw ng airport medical team. Naiintindihan daw nila na nagdulot ng inconvenience ang aberya sa flight pero kinailangan daw sundin ang operational processes at coordination bago makalipad ulit. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng lahat. Naghanda rin daw sila ng snacks at hot meals para sa mga pasahero. Binenta pa nila yung water tsaka snacks sa amin nung na-stuck kami dun nung bago nila patayin yung AC. So na-realize na lang nila na kailangan namin ng food and snacks nung wala ng AC at may mga nahihilo na. So their news about they gave us snacks, hindi po totoo yun. Binentahan po nila kami. Kumalma raw ang sitwasyon ng pahintulutan na mga pasahero na lumabas ng eroplano at pumunta sa immigration gates ng Clark International Airport bandang gabi. Ipinaliwanag sa kanila ng immigration officials ang sitwasyon. Pinasakay rin sila sa mga point-to-point o P2P bus mula Clark International Airport patungo NAIA Terminal 3. Sagot daw ng mga pasahero ang pamasahe sa P2P bus. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang makarating ang P2P bus ng mga pasahero ng eroplano dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman matapos ang napakaraming oras ay pagod na itong mga pasahero, lalo na't may mga kasama silang mga bata. We're gonna file a complaint sa tamang CAB. CAB. And magko-coordinate kami kung ano yung tamang proseso kasi pag sa social media lang, I don't think it's gonna reach somewhere. The fact na nag-post sila ng public statement without sorting out first kung ano nangyari sa loob, that's very unacceptable. Sisikapin pa namin kunan ng karagdagang pahayag ang AirAsia. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Suspendido ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kahapon, sinabi ni dating OVP Specialist Bursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte nag-utos na ibigay ang 125 million peso confidential funds sa dating head ng kanyang security na si Colonel Raymond Dante La Chica. Si Acosta ay dineklarang hostile witness dahil hindi tugma sa interes ng prosecution sa kaso ang kanyang interes bilang empleyado ng OVP. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman. Ang iniharap ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report.
Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit noong humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog, tama na po itong panluloko sa atin. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI generated? Yes. Ang pera ay nilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lechica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lechica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lechica? Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lechica kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton kay Sir sa kay security officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan ni Lechica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lechica? Wala. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nagsampa ng ikalawang reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Isinampa ni Vice President Duterte ang reklamo sa Taguig Prosecutor's Office kung saan din niya isinampa ang unang perjury complaint noong Marso. Nagugat ang ikalawang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na iprinisinta sa hearing ng House Committee on Justice noong Abril.
Idinitali roon ni Madriaga na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa ilang personalidad sa utos ng bise. Sinabi rin noon ni Madriaga na sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 araw na ubos ang confidential funds. Ang misuse of confidential funds ang hinimay-himay ngayon sa impeachment trial. Mariing itinanggi ng kampo ng Vice Presidente ang mga aligasyon sa affidavit ni Madriaga. Gusto nilang panagutin si Madriaga dahil sa anilay malisyoso at walang basihang impeachment laban kay VP Duterte. Ayon sa abogado ng defense team sa impeachment trial na si Attorney Michael Poa, hindi maapektuhan ng perjury complaint ang paglilitis. Nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig para sa kasong kidnap for ransom. Wala pang pahayag ang kanyang abogado tungkol sa panibagong perjury complaint. Tuesday latest, panalo ng acting award sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ang mga kapuso nating sina Pokwang at Martin Del Rosario. Best Actress si Pokwang para sa pelikulang Two Valid IDs. Si Martin naman ang itinanghal na Best Actor para sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Sa aking coverage sa awarding, parehong nagpasalamat sina Martin at Pokwang sa kanilang speech para sa pagkilala ng film festival at pati na rin sa effort ng production teams. May mga bagay na pinipili nilang itago at huwag sabihin dahil sa takot na ma-judge ng ating lipunan. Marami na nagbago. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. So let's end the stigma towards LGBT and the stigma now sa HIV. Especially po sa lahat po ng mga nanood. Alam ko mahirap ang buhay ngayon, tipid-tipid. Pero nandiyan kayo, sumuporta kayo, pinatunayan yung kaya ng Pilipino. Kaya natin po, bangon industriya. Sa lahat ng mga Pilipino, mga pinagdadanasan po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Tulad sa Metro Manila, binahari ng Olongapo, Zambales dahil sa hagupit ng hanging habagat. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, binaha at nagka-landslide ang ilang kalsada rito sa Olongapo City dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Putik dala ng matinding pagbaha kahapon ang nililinis ngayon ng ilang residente sa Acacia Street, Barangay Gordon Heights nitong umaga. Sa bahay ng senior citizen na si Honorio Gomez, makikita pa kung hanggang saan umabot ang baha kahapon. Tuwing habagat, inaasahan na raw nila ang baha kaya naman hiling niya ituloy-tuloy ang dredging sa ilog dahil patuloy ang pagbaba ng lahar mula sa bundok. Nagtumbahan naman ang mga puno, poste ng kuryente at ilaw matapos ang landslide sa Barreto National Highway pasado alas 6 ng gabi kahapon. Bumigay ang pader na nagsisilbing bakod ng lupa. Isang fruit stall at e-trike din ang nadamay sa landslide pero mabuting walang nasaktan. Mag-alas 10 kagabi nang isagawa ang clearing operation kaya't naiwasan ang pagbagsak ng puno sa high tension wire. Isa pang landslide ang naitala sa Skipper Beach National Highway mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Umambalang ito sa kalsada pero wala namang nasaktan sa nangyari. Naisa ilalim na ito sa clearing operation kaya't maayos nang nadaraanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa Rizal Street, Barangay Barreto pero humupa rin ito bago sumapit ang gabi. Gutter deep na baha naman ang naranasan sa Manila Avenue, Dewey Avenue at Canal Road sa Subic Bay kahapon. Halos umapaw din ang Matain River sa Subic at malapit na itong umabot sa kalsada. Narito ang pahayag ng ilan sa aming nakapanayam. Wala pa kaming tulog dahil sa baha. 2 beses na tumaas ang tubig kahapon. At makikita ninyo yung hanggang doon ng tubig, halos sa gabewang ang tubig. Lalo na pa sa likod namin ang ilog, pag umapaw yon, malamang pati diyan sa daan, hindi na madaanan ng mga sasakyan. Bumagsak itong puno na ito dahil sa kalakasan na ng ulan, walang tigil na ulan. Yung bigat po niyang puno na yan, tsaka yung lupa nang gagaling sa bundok, kaya nagiba rin itong ating mga hagda, itong ating mga, kumbaga yung pader.
Rafi, sa mga oras na ito ay nagsisimula na namang umulan dito sa Olongapo City. At naghahanda rin yung mga residente rito sa Barangay Gordon Heights na binaha kahapon, lalo na may heavy rainfall warning dito sa Zambales. Rafi? Maraming salamat, Von Aquino. Itinuturing na high intensity ang naranasang pag-ulan dito sa Metro Manila kahapon, kaya po nagdulot ito ng malawakang pagbaha. Sa panayam kanina ng unang balita ng unang hirit kay Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa, 202 millimeters na dami ng ulan ang naibuhos sa NCR mula alas 8 kahapon ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 6 na oras po yan. Sa mga sumunod namang oras ay nakaranas ang Kamaynilaan na mahina hanggang katamtamang ulan na aabot sa 8 hanggang 10 milimetro ang dami. Sabi ni Varilla, mas mababa pa rin ang datos na yan kung ikukumpara sa dami ng ulan sa NCR ng Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Ang high impact na pag-ulan noong Ondoy nagbuhos ng 345 millimeters na ulan sa loob lamang din ng 6 na oras. Yung mga paulan po kasi ay driven by habagat na sinabayan po ng mga makakapal at saka frequent na mga thunderstorms. Kung i-compare sa high impact na mga paulan kahapon, parang nasa 60% lang po ni Ondoy. So mas mababa po siya. Update tayo sa La Trinidad, Benguet. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Connie, bagaman umaayos na ang lagay ng panahon dito sa La Trinidad, Benguet, hindi raw maikakaila ang malawak na pinsala ng kalamidad sa iba't ibang sektor sa bayan. Inirekomenda na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng walang akong pinsala sa turismo, agrikultura at iba pang sektor ng lokal na ekonomiya. Bunsod ito ng mga bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Dahil konti lang ang mga turista, nagsara muna sa pwesto ang ilang mga negosyante. Kakaunti rin ngayon ang mga binebentang strawberries na 400 to 500 pesos kada kilo. Ayon sa alkalde ng bayan, pinaka-naapektuhan ang sektor ng agrikultura matapos masira ang pananim ng ilang magsasaka. Apektado rin ang biyahe ng mga gulay dahil sa ilang sirang kalsada tulad ng bumigay na bahagi ng Provincial Road sa Barangay Bagcal, La Trinidad. Access road din kasi ito ng mga sasakyan na nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya. Sinuspinde ng La Trinidad LGU ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ngayong araw. Connie. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Dagdag detalye tayo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kabilang sa 2 nasawi ang isang grade 10 student. Inaalam pa kung paano na ipasok sa eskwelahan at kanino ang mga armas na ginamit. Tiniyak naman ng Zamboanga City Police Office na wala ng banta ng active shooter ngayon sa lungsod. Ang Department of Education naman, nababahala raw sa nangyaring pamamaril. Handa raw sila magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at sa mga otoridad. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.